Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matupos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes, tayo'y natitipon, tinawag at pinagpapala dito po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Sabihin natin sa mga katabi natin, welcome and God bless you. Yung mga nasa likod po ninyo, welcome at God bless you. Yan. Dahil puno tayo ng pagpapala, tayo ay nagpapala. And the more we bless others, God will bless us. Amen? Palakpakan natin na mahal na poong Jesus Nazareno. Gipit na gipit ka na ba? Malaki ba ang pangangailangan mo? Malaking bayarin na pinagkakautangan. Patong-patong ang obligasyon. Ang dami mong iniisip. Bigat na bigat ka na. Paano mo tatawagin ng Diyos? Paano ka lalapit sa Kanya? Lord, emergency. Gawin mo na nga ito. Ibigay mo na nga sa akin ito. Minsan po sa sobrang bigat, dami, o gipit natin, at times, nauutusan na natin ng Diyos. At minsan pa nga, hindi man natin utusan ng Diyos ng direkta, gagawa na ako ng sarili kong solusyon. Bigat eh. Medyo matagal si Lord. Ako na ang gagawa ng paraan. At minsan, nung ginawa, pagkatapos mong gawin yung paraan na yon, babalik ka kay Lord. Lord, sorry ah. Alam kong hindi mo gusto yung ginawa ko eh. Gipit lang po. Tao lang. Di ba? Ganun tayo. No? Gusto ko pong tingnan ninyo yung ating tauhan sa Ebanghelyo.
Sino ba yung tauhan sa ebanghelyo natin? Si Jesus, pagbaba ng bundok. Sino yung lumapit sa kanya at nakiusap? Isang ketongin. Ketong. Ha? Ang ketong po nung panahon ni Jesus, yan po ang isa sa pinakakinatatakutang sakit. Dahil wala pang lunas nung panahon na iyon. At alam po natin, hindi lang nauubos ang laman mo, naiiba itsura mo, ang isa sa pinakamahirap sa may sakit ng ketong, inilalayo ka sa pamilya mo. Inilalabas ka dun sa ilang hiwalay sa bayan dahil nakakahawa ka. Etong ketongin na lumapit, ito yung kanyang nararamdaman. Pumapangit ang itsura niya, kinakain ng unti-unti ang kanyang laman, walang alam na lunas, at ang mahirap doon, hindi niya madaingan yung kanyang pamilya dahil nakahiwalay siya. Ano pa nagpabigat ng sitwasyon? Ano pa nagpabigat? Nakikita na nga niya si Jesus. Alam niyang si Jesus, marami ng pinatunayan. Marami ng iginawang himala. Ang nagpabigat pa ng kanyang kalagayan, napakaraming tao. Okay sana kung konti lang o kaya masosolo niya si Jesus. Napakaraming tao. Ang sabi sa Ebanghelyo, sumusunod sa Panginoong Jesus. So nakita niyo yung urgency. Nakita niyo yung kanyang bigat ng kanyang kalagayan. Pero tignan niyo po, nung nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Jesus at malapitan, ano sabi niya? Panginoon, kung ibig po ninyo, if you wish, mapapagaling niyo po ako sa aking sakit. Kita niyo? Bagamat nandoon ang urgency, yung bigat ng kanyang dinadala, pero hindi niya inutusan ng Panginoon. Hindi niya minanduhan ang Panginoon. Kung hindi, nagpakita pa rin siya ng respeto. Ginagalang pa rin niya kung ano ang magiging desisyon ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, Panginoon, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo po ako. Imagine ninyo kung ano naramdaman ng Panginoon. Alam niya nangyayari sa taong ito, tapos sinabi pa sa kanya, kung ibig po ninyo. Wow! Napaka galang nitong taong ito. Kaya sinagot niya agad, hinipo agad ng Panginoon at ang sabi, oo, ibig ko, gumaling ka. Agad-agad, gumaling yung ketongin. Kung ano yung ibig mo. Parang sinasabi nung ketongin, kung ano po yung ibig ninyo, yun ang masusunod. Kabaligtaran po ito nung isang magnanakaw na nakapako sa tabi ni Jesus. Naalala niyo po yon? Yung dalawa yon, di ba? Yung isang magnanakaw. Habang nakabayubay silang tatlo doon, bumaling si Jesus isang magnanakaw. Di ba ikaw ang Kristo? Di ba ikaw yung nagsasabing magiging manunubos? Ibaba mo yung sarili mo, isama mo na kami. Nakita niyo po yan? Di ba? Gipit din yung magnanakaw, pero ang nasunod, kung ang gusto niyang masunod, kung ano yung ibig niya. Ibaba mo ang iyong sarili, isama mo na kami. Ano sinasabi po dito? Paalala lang naman po ito. I'm sure ginagawa na po natin ito. Kapag tayo may problema, kapag gipit po tayo at mabigat ang ating dinadala, ang ating pinipili pa rin na gawin kung ano yung ibig ng Panginoon. Yung bang, Lord, kapos na kami. Hindi na po kaya, wala na akong mahugot.
Wala na akong mailabas. Kawawa yung mga anak ko. Kawawa yung aking pamilya. Pero Lord, papaano mo po ako gustong makakuha ng aking pangangailangan? Lord, gabayan mo po ako para hindi po ako gumawa ng masama. Panginoon, ituro mo sa akin ang paraan. Nawa, Panginoon, mabigyan po ng kalutasan ang aking dinadala. Kahit gipit na gapit tayo, ang nasa kalooban at isip pa rin natin kung ano yung ibig ng Panginoon. Kung ano yung gusto niya. Nandun pa rin tayo. Hindi natin hinahayaan yung kalagayan natin ang maging dahilan para suwayin natin ang Panginoon at gawin ng mga bagay sa ating pamamaraan, sa ating kagustuhan. Ang gusto pa rin natin at hinahanap natin, Lord, ano po ang inyong will? Ano po ang ibig ninyo? Ang gusto kong mangyari, kung ano ang ibig ninyo, yun ang gagawin ko. Alam ko naman, Lord, damang-dama mo ang aming kalagayan. Kaya, Panginoon, ang gagawin ko po kung ano yung ibig mo. Ano ang ibig mo, Panginoon? Gaano natin kadalas tinatanong si Lord, Lord, ano gusto mong gawin ko? Halimbawa, long weekend, Saturday, Sunday, holiday, Monday, 3 araw. Subukan natin. Kapag papalapit na yung long weekend, Panginoong Jesus Nazareno, ano po ang gusto niyong gawin naming pamilya sa long weekend na to? Di ba ganoon? Panginoon, araw ng linggo, magsisimba na po kami. Saan niyo po gusto kaming magsimba? O pagkatapos ng misa, Lord, saan niyo gusto kaming pumunta? O kaya kapag ikaw ay walang pasok, halimbawa sa mga estudyante, biglang sinuspinde ang klase. Tuwan-tuwa kayo ng mga classmate ko. Yes. Tinatanong mo ba si Lord, Lord, ano gusto mong gawin ko? Shorten ang classes namin. Nagkaroon ka ng biyaya, bonus, surpresa, o nanalo ka. Tinatanong ba natin, Lord, itong perang ito, alam ko, dadaan lang sa palad ko to eh. Tsaka pansamantala lang ito. Lord, ano gusto mo na gawin ko sa perang ito? Kapag ikaw ay nadistino sa malayong lugar, walang nakakakilala sa iyo, gusto mong maglibang, Lord, nalulungkot ako, pero ayokong mapariwara. Anong gusto mo, Panginoon? Nagpupuntahan ko para malibang ako. Nakita niyo po ang pinapakita ng Ebanghelyo? Para tayong batang umaasa sa kanyang magulang. Na bagamat marunong na tayo, may kakayahan na tayo, pero ang karunungan at kakayahan natin, ipinapailalim pa rin natin sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tinatanong pa rin natin siya, Lord, ano po ang ibig ninyo? Hindi po kami nagkasundo nung kapatid ko. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng pinsan ko. Matagal-tagal na rin po kaming hindi nagkikita at nagkikibuan. Galit pa ako eh. Masama pa loob ko, may tampo pa rin ako. Pero Lord, ano po ang gusto niyong gawin ko? Ang sabi nung ketongin, Panginoon, kung ibig po ninyo, nawa ganun din po tayo. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, nakakaluwag man, o gipit man, malakas man tayo o mahina, masaya man tayo o malungkot, sana po ang ating tanong, Panginoon, ano po ang ibig ninyo?